think sumakay na muna tayo dito sa mismo observation wheel, no? Makikita niyo po ang iba't ibang mga residential area. So ito The Beatles, guys. Ang alam ko, 1960s o 1970s pa siya. Ito na yung pinakamalayong spot na pwede nating puntahan. Galing, guys, so. Meron ditong cafe. Ayan, may mga optical shop, may Dyson. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, isang panibagong video na naman na kung saan i-feature ko ang Koktobe. Okay? So yung Koktobe, isa siyang mountain area dito sa mismong Almaty or dito sa mismong Kazakhstan. At andito na ngayon tayo sa mismong area ng Republic Palace o Palace of the Republic. Depende yan kasi iba-iba yung pangalan niya sa mismong Yandex, sa Google Maps, ganyan. And kaya po dito ako nagpababa dahil malapit lang dito yung mismong Novotel, which is yun mismo yung katabi ng mismong cable car station. And also, gusto ko lang i-share sa inyo, from there sa mismong Mildom Premium Hotel, na kung saan yung hotel natin ay going here po, 790 po ang binayaran ko po sa mismong Yandex Go. Okay? And hindi siya kayang hindi siya kayang lakarin, guys, kasi masyadong malayo to. Kaya ngayon, let's go. Let's start our day na. And gusto ko lang i-share sa inyo, kung napanood niyo yung previous vlog, is dito po si Shamshi, yung mismong monument niya. Plus, ito po yung mismong Hotel Kazakhstan. O diba, lapit lang niya. Kaya lang kasi kahapon, mga bandang hapon na tayo nandyan kasi ang dami natin. Kaya panoorin niyo po yung DIY city exploration natin. Then makikita niyo, nagpunta tayo here. Okay, so ngayon, let's go na nga doon sa cable car station para masimulan na natin ang araw. Are you ready? I'm ready. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po yung Republic Palace o Palace of the Republic at yan po ang largest concert hall dito sa Kazakhstan. And alam nyo ba, yung mismong hall na yan, kaya niyang yung capacity niyan is 3,000, okay? Kaya lang, parang sa atin maliit pa rin siya, no? Kasi mas malaki ata yung MOA Arena. Yung may nag-ice skating dito sa tapat niya. Ang galing. Di pa natin natatry yan. Though, plano ko yan bukas itry bago tayo mag-Shimbulak. Novotel, oh. And I think kapag kagabi, ito, madami nagtitinda dyan for sure, oh. Kaya lang, umaga pa eh. Ayan po. Medyo madaming tao, ah. Ayun, daming pumipila. But it's okay. Kaya yan. Yung ticket po, walk-in prices ang ating kukunan, okay? Dahil hindi po tayo nag-book online. And aside from that, gusto ko lang talagang mag-walk-in ngayon. Kasi wala din ako makitang ticket online sa trip.com, saka sa Klook. And now, let's go. Ingat kayo guys sa ganyan. Diyos ko, napakadulas. Oh, muntik na ako madulas. Koktobe ay nakalagay pa 2025. Dito sa mismong door, mayroon pong sign na ganyan and yung mismong prices nakalagay. Tinranslate ko siya sa mismong Google Translate. Tapos nakalagay dito yung price ng bus, ng mismong parang gondola, tapos yung observation wheel. And syempre, bilhin na natin observation wheel. Alam nyo, mahilig tayo sa Ferris wheel. And so ito yung English, guys. O, Cableway Road. Ayan, pause nyo na lang para makita nyo. One way, 2,000 pagka child. Tapos pag adult, 3,500. Ito naman round trip. Dito na lang tayo. 6,000 siya. Tapos observation wheel, 3,000. Okay, sige, bili tayo. Round trip, Cableway Road, and one observation wheel. Upstairs. Okay. So, only 6,000. Okay. Ito na yung ticket na nabili natin. So, 6,000 siya. And anytime naman daw yan pwedeng gamitin. And again, round trip to. Huwag niyong iwawala. Kasi pagka pauwi, is ito din ang need natin. Nahin na muna natin sila, guys. Kasi medyo madami. And wala naman akong kasunod dito. So, baka mamaya pwede nating masolo, diba? Sayang din. Ayan na! Ito na yung cable car. O, diba? Nagantay tayo. Masasolo natin tong part na to. Okay, dito, 8 people per cabin daw. Pero syempre, since nag-iisa lang tayo, solo natin yan! It's our solo trip! Yay! Ay! Oh, ang bilis! My God! Ang bilis! Ganda, oh! And I think yun yung Koktobe kasi meron doong observation wheel. And gusto ko lang i-share sa inyo guys na yan po ang pinaka-highest point ng Almaty. Itong Koktobe area. And ayun na, as you can see din, sa paligid, makikita nyo po ang iba't ibang mga residential area. Tapos ayun yung Hotel Kazakhstan, yung Novotel. Galing na pa, puno-puno ng snow. O behind me, nakikita nyo yung mismong Koktobe na. And alam nyo ba, ibig sabihin ng Koktobe, Green Hill. O diba? Pero hindi siya color green na yan. Siyempre, may snow. Tower na yun, guys. So, nakikita nyo ba? Wait. Ayan po. Yung tower na yun, ang lakas maka-Ensol Tower. Yes, din yung ride, Parang in total siguro mga 6 minutes. Ganun. Tingnan nyo yung mismo highway. Meron dito, nadaanan, guys. Ala kasing ganyan sa mga ibang mga cable car. Usually, mga puno-puno. Sa Ngongping, ganun. And etc. Diba? We're almost there!
Okay, so sasakay tayo doon. Since ala namang gaanong magagawa dito sa Koktobe na top. So, pwede din... Ay, ayoko doon. Mukhang nakakatakot to eh. Okay, we're here! Ayan! Ang ganda ng area na to. Tingnan nyo yung observation wheel. Tapos may lobby siya ng Yandex Go. Baliktad na building na napapanood ko. Tingnan, sumakay na muna tayo dito sa mismo observation wheel, no? Para matapos na yung part na to. Gusto ko din naman kasi, alam niyo yan, mahilig tayo sa ganito. Dito ba bibili? Wait, saan bibili? Saan bibili ng ticket? Sa kaka na yan. Hello? Observation wheel? 3,000. Ilang kayang ikot to, no? Nakasakay na tayo. Diba? Katanong ko sana kung ilang ikot eh. Kaya lang masungod si kuya doon. Ilang ikot kaya to? Hindi ko alam eh. Hindi ko matanong. Tignan nyo, ang ganda doon, no? Ang lakas makapart ng Switzerland na pinuntahan natin. Meron akong naririnig. Natumutunog. The weather here sa Almaty. Tignan nyo. 1. Oh my God. Wait. Ala bang magne-negative? Gusto ko negative eh. Okay, nakatapos na tayo doon sa mismong Ferris wheel or observation wheel nila. Sa mismong Koktobe area, meron ditong Monteverde Cafe. And doon sa side doon, merong abay ako nakikita. So, isa dyan sa mga yan is kakainan natin later. Kasi I know po guys na dito sa Koktobe, yung mga restaurants dito, for sure, medyo touristy yung mismong lugar na to. And aside from that, parang... sabihin natin sa word na tourist trap, at some point siguro for sure yung mga cafe na yan, but okay lang. For experience purposes naman. And aside from that, gusto ko din kasing ma-experience, maipakita sa inyo, and also, ma-explore yung mismo mga iba't ibang klase ng resto. Sigala ditong pa-concert, no? May time, I think, performance. Kung ano yung hinahanap ko ngayon, ang hinahanap ko yung monument ng The Beatles. So if ever po, sa mga followers po natin dito, sa mga subscribers and audience po natin dyan na fan ng The Beatles, meron po ditong statues sila, may monument sila dito na kung saan, dito nyo lang matatagpuan sa Central Asia. I mean, sa buong Central Asia, ito lang pong Koktobe ang meron nun. For the hagdan pala dito, mag-iingat kayo guys. Again, magdudulas yan. Kita na natin! Ito po yung The Beatles. O, diba? Hello! Nabasa ko ikaw daw si John Lennon. Ang may hawak ng gitara. Hello sa'yo. Di kita naabutan. So itong The Beatles guys, ang alam ko, 1960s o 1970s pa siya. Hello again. Tapos meron dito mga description, oh. Kaya lang in Kazakh. So hindi natin maintindihan. Mga tao, oh, sinusulat nila yung mga pangalan nila dito. Ay naku, ang daming gasgas, oh. Tayo papunta dyan guys sa mismong TV tower. Para makita natin. Naman may arcade dito pero walang mga tao, oh. Alam naman, tara pasukin natin. Ay, ang init dito sa loob. Grabe, walang naglalaro. So guys, share ko lang sa inyo, ito pong TV tower na to, ito yung Almaty TV tower na kung saan matagal na siya dito sa mismong Almaty. Aside from that, is one of the tallest towers po ito sa buong mundo. So meron siyang taas ng 372 meters. Wait, di ko makita sa screen. Basta ayun siya. Ay, nice! Tao pala talaga si ate. Kala ko ano siya, statwa. Yung kung ano yung honest review ko dito sa mismong area na to. Sa totoo lang, ano siya, parang hindi ganun ka-lively. Gets niyo yun? Pero hindi ganoon kadami. Though, kailangan natin consider na kailan ba tayo nagpunta. Kasi Monday ngayon. So baka mamaya tuwing weekends, madaming tao dito. Syempre, para may mga kids, di ba? So, meron din dito mga ganyan. If ever, kung gusto nyo maglalakad-lakad dyan, may mga obstacles. Ayun, nasa taas din meron, no? Ayun. Kita nyo guys, ayun, inaamoy akong something dito. Parang amoy siyang kambing, ganon. Nado, hindi tayo makakapunta dun sa mismong tower. Hindi siya open sa public. Sayang naman. But ayun na yung tower, nasa harap na natin. Ito na yung pinakamalayong spot na pwede nating puntahan para makita natin yung mismong tower. Ayan po. Taas niya, no? So tama. May amoy kambing nga kasi meron ditong mini zoo, oh. Narinig ko nga yung manok, eh. Oh, hello mga chikiting dyan. Alam niyo ba favorite ko yung sunny side up? Thank you for the eggs. But speaking of, tama ako. Meron talaga. Though, parang hindi siya kambing, parang siyang deer. Ever kung gusto niyo magpakain, 300 lang. Ayan, tingnan niyo behind me. Makikita niyo po dito yung mga nagre-rent ng costume kasi sikat yan dito sa sa mismong Kazakhstan. Tapos merong ipapaganon sa inyo na eagle. Ilang pala yung malilibot dito sa Koktobe, no? But again, kung pumunta kayo dito sa Almaty, worth it pa rin siyang puntahan. Actually, ang bilis natin nakapunta dito. Hindi ko ina-expect na andito na agad tayo since super quick lang talaga ng area na yun na i-explore. And may abay doon. Tapos meron ditong Monteverde. And gusto ko din kasi sa inyo ipakita. Kaya lang, medyo busog pa ako.
So, ang bilis kasi eh. So, ngayon, ang gagawin ko ay papasok ako sa loob, titignan ko yung menu, o-orderin natin yung pinaka-small lang na meal. Pag di naman natin naubos, i-take out na lang natin, pwede natin kainin later. Mismong door. Bukas ba? Bukas siya. Okay. Ito yung itsura guys, so. Mainit dito. May heater. Diba? Ito yung mga binibili ito, mga popcorn. Okay. So, mga biscuits. 300. Ito guys, 300. Ito 300. Uy, croissant! Ito 800. Ayan. Tapos mga cake. Okay, pwede naman pala. Akala ko mga hard meal yun nandito eh. So, try natin to. Mukhang masarap to. Thanks tayo ng isang yummy. Ito guys, yung menu dito. So, i-check nyo na lang. May mga snacks, may mga fries, may mga salad, may mga soup, may mga pizza, ayan. May mga burger, sandwiches, desserts, and ito, mga drinks. So, ang binili natin, ito non-alcoholic cocktails pala yung tawag dito ng milkshake. So, strawberry, 2,000 siya. Ito yung mga alcoholic cocktails. Pause nyo na lang guys. Ito naman yung mga fresh juices and coffee. Tapos, may draft beer sila. At mayroon ding beer na ganyan. Hindi ko alam kung ano yan. Tapos itong binili natin kay 1,000. Yung binabawi ko na yung sinabi ko sa inyo kanina. Diba nga, since nasa famous tourist spot tayo, so akala ko tourist trap tong mismong resto or cafe. Pero hindi. 3,000 lang tong dalawa na to. So yung conversion ilalagay ko sa screen. Ang mura lang yan. Sa atin, ang mahal-mahal ng mga cake na ganito. So tikman na natin. Ay! Ayan. Ang tanong, masarap ba? Sarap din. At gusto ko to dito sa labas kasi malamig. Kala ko nga nung una parang Sanskibal eh. Pero hindi pala. Unti-untiin natin. Masyado pang maaga ang araw. Strawberry milkshake. Ay, sarap. Lasang Monami. Sarap. 2,000. Ito yung view ko dito. Kasi lahat ng mga customer nila nasa loob kasi may heater. Eh tayo, mahilig nga tayo sa malamig kaya nasa labas tayo. May nga umusok. Diba? Okay, let's go na. Bumaba na tayo. Solo ulit natin. Ay! Pabaligtad! Bakit tumutunog? Nakakatakot naman to. Ay, ang bilis naman. Bakit naman ang bilis? Nakita niyo yung mukha ako, guys. Ang bilis! Okay, so we're done dun sa Coctobe. At ngayon po, pupunta naman tayo sa First President Park. And ayan, nag-book tayo ng Yandex. Medyo malayo siya, so babayaran natin 1,480. O, di ba mahal? Guys, andito na ngayon tayo sa First President Park o Park of the First President. Kasi, kaya ako sinasabing ganyan, iba-iba kasi yung pangalan. May pangalan sa Google na ganun yung way, may pangalan sa Yandex na ganun yung way, sa InDrive. So, better na search nyo na lang both. And, from there sa mismong Coctobe area, kung saan tayo galing, ang layo niya. 10 kilometers yung layo. And also, dito, na-observe ko lang to ha, na-observe ko lang. Don't get me wrong, sa mga Yandex Go drivers dito, medyo ano sila guys, yung parang mga karera, yung kapag ako nyari liliko, gaganon. Yung hindi dahan-dahan, nasanay kasi ako sa Pilipinas na kapag ako nyari liliko, dahan-dahan, ganyan. Pero dito, grabe, nahilo ko. Legit, wala namang tayong pinuntahang bundok, pero nahilo talaga ako sa pagdadrive. Ganun po. So, be ready lang. Kapag ka nag-Yandex Go kayo, sana, swerte yung masakyan nyo. Ako kasi hilong-hilo. Ito, meron ditong ice skating rink again. Wow, ito na yung First President Park. Okay, so ayan, nakaupo na po tayo ngayon dito. And, upo muna tayo guys, nahihilo talaga ako dahil doon sa mismong pagpunta dito. Yung daan kasi. Dome Expressway lang naman siya. Talaga siguro nahilo lang ako dahil sa mabilis, tas mabilis lumiko. And ngayon, since ayang nasa likod ko, ito na yung park. Gusto ko lang i-share sa inyo na ito pong mismong park na to, pinangalan talaga yan sa first president mismo ng Kazakhstan na si Nur Sultan. And if ever, kung alam nyo yung mismong Astana, yun kasi yung capital nila. Okay, capital dito sa Kazakhstan. And yung Astana, ang pangalan na nun ngayon, Nur Sultan. O, di ba? Parang ang hirap. Mas madali pa yung Astana. And aside from that, yung mismong sikat na flagship carrier nila dito is yung Air Astana. O, di ba? Nakapangalan din sa Astana. And again, yung Astana, Nur Sultan ngayon.
okay? So ito pong park na to, talagang tribute to para sa first president nila na si Nur Sultan. Ayan, kung ma-observe nyo, dito sa mga taga Kazakhstan, sikat na sikat tong park na to para if ever magbabanding yung family, ganyan. Ang daming family dito, guys. Magpunta na tayo at papakita ko sa inyo yung loob. So gusto ko din i-share sa inyo na itong mismong park na to, sikat na sikat po to para sa mga taong fitness enthusiast dito sa Kazakhstan. Like if ever, kunyari kayo, nag-aano kayo, gusto nyo magpapayat, gusto nyo mag-jogging, mag-walking, ito po yung perfect spot kasi ang laki niya. Ayan o. Diba? Ayun o, grabe, ang grande. Entrance pa lang yan. Diba? Isang park nila dito, iba't ibang mood. Kapag kunyari nagpunta kayo dito ng winter, ayan, makikita nyo naman, puro mga snow, ganyan. Then kapag nagpunta naman kayo dito ng spring, puro bulaklak po dito. At kapag nagpunta kayo dito ng autumn, is puro red, orange, ganyan. Actually, sikat din tong fountain na to eh. Kaya lang hindi siya bukas, siguro dahil winter season. Sayang, isa pa naman yan sa gusto kong makita eh. Nung nagre-research ako here, nung tinignan ko yung mismong lugar, maganda yan. So, i-search nyo na lang sa mismong online kung ano itsura ng fountain na yan kapag walang yelo. Yung, ang ganda oh. Walang katao-tao. Dito kung pwede kayong magtakbo-takbuhan, kaya lang lamig. And if ever, pwede kayong mag-photo doon kung gusto niyo mag-photo. Feel free to do so. Guys, maglakad na tayo kahit dito lang sa mismong entrance, tapos hanggang doon lang sa itaas kasi napakalaki nito. Alam niyo ba kung ilang hectares to? 73. Okay, if ever, i-research niyo yan din. That's legit. Tapos, I don't know kung nakikita, pero ayan po yung Zayliski Alatau na mismong mountain. Ayun, ang ganda. Meron mga snow. And dito din, nakikita din yan sa part na to. If ever, picturean niyo yan. Ang dulas dito. Like yung mga snow, nakakadulas na masyado. Yung sinasabi ko pala sa inyong mountain, mas kita dito oh. Like, dahil nasa taas tayo. Ngayon, i-check natin to. Try natin magpunta dun sa bandang dulong side. Pero hindi naman natin iikutin at napakalawak nito. And papakita ko lang sa inyo yung mga view at i-montage ko na lang. Galing guys oh. Meron dito ang cafe. Nakikita niya. Try natin lumapit. So, dito yung city toilet. Tapos ay may mountain view dun. May mga upuan. Sige, try natin. Order tayo ng hot something ngayon. Hindi tayo pala ganito talaga. Pero parang coffee lang. Pero try na rin natin. Okay! So, ito iniinom nating hot choco. O, diba? Na ako nag-hot choco ever. Parang makontra yung lamig sa paligid. Okay, let's go na. Tapos na tayo magmuni-muni dito sa mismong park. And ayan, nagsuot na ako ng bonnet. And yes, guys, alam ko nakatiklop yan ha. Baka may pumansin sa inyo kung bakit nakaganyan. Kasi, parang mutakpan yung tenga ko. Kaya ginanyan ko siya. And ngayon, nagpunta muna tayo sa isang sikat na mall here. Then after nun, let's go back na sa hotel. Kasi gabi na din, oh. Anong oras na? Okay, so ngayon, andito na ngayon tayo sa Mega Alma Ata. So, shopping mall siya here. Gusto ko lang din ma-experience kasi yung shopping mall nila para makita lang din natin. And also, from there sa mismong Park of the First President, isang bayad ko papunta dito is 1,180. Okay? So, super mura lang niya. At dito na natin i-spend yung last few ganaps natin ngayong araw para after nito, uwi na tayo. Ang laki ng mall, no? Let's go in and check natin kung ano yung mga stores nila dito. Papakita ko din sa inyo. Maganda yung mall nila guys ha, tignan nyo. Though, iba't ibang brands talaga yung makikita nyo here. Wala pa ako nakikita mga H&M, ganun. Ay, though, ito, Li-Ning. Alam ko yung brand na yan. Then yung iba, ayan o. Hey Baby Kazakhstan, ng mga pangalan. Ayan, may mga optical shop, may Dyson. Tara, umakyat tayo sa taas para makita natin yung mga shops. Ang ganda dito guys sa second floor, oh. Ang luwang. Though, ang mga makikita nyo dito, puro mga pagkain, mga kainan, ganun. Okay guys, so hindi ako makapag-video gaano kasi super daming tao. Kasi syempre binavalue ko din yung privacy nila. So ayoko silang videohan, ganon. So maganda naman yung mall nila, malaki. And madami namang mga shops. Tapos sa second floor, andun lahat ng mga kainan. And meron ding mga bilihan ng mga tech items. And of course, mga damit tulad nito. Pambata, pang matanda, pang teenager. Hello
Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po isang panibagong video na naman na kung saan I'm sure some of you ina-expect na to dahil usually kapag nagta-travel series tayo, meron talaga tayong tinatawag na grocery tour, supermarket tour or grocery stop na kung saan ngayon gagawin natin yan. Andito po tayo ngayon sa Silkway area and sikat po ang small supermarket dito para siyang hypermarket, para siyang Walter Mart, ganyan. So ngayon, let's go! Asan dito yung small? Hanapin natin kung dito ba sa side na to or sa side na to. However po, kung pupunta kayo dito, yung mismong link, ilalagay ko sa ibaba yung location para ma-navigate yung maayos. Ayan, sana bukas to ha. Open! Ayan, open! Another open! Wait. Ito yung mga bilihan ng damit nyo nandito. Alam nyo ba, share ko lang sa inyo. Super layo kasi niya doon sa mismong pinuntahan nating museum. So, nag-Yandex ako. So, ang binihanan ko sa Yandex is 650 tenge. So, ngayon dahil iba yung feeling ko, nahilo ako dahil nakasara yung mismong car, nagyoyosi yung driver sa Yandex ko. Like, literally, nagyoyosi. Ako pa naman, masyado kong mabait, ganun. So, sinabi kong ganyan na, okay, kaya ako nang matapos. Pero ang tagal. 8 minutes din yung drive. So, 8 minutes of suffocation yun. With smoke. Diba? So, yun. Okay naman na. Andito naman na tayo. Hanapin na natin yung supermarket. Oh, so Euro Spar ang pangalan ng market dito. Bakit sa Google, hindi yan yung pangalan? Small. Ang dami niya pong reviews na maganda. Like 2,000 plus yung reviews niya sa Google. So, pinuntahan na rin natin. Tignan niya, may mga shop dito ng accessories, ganyan. Ito, oh. Diba? Tech stuff. Ito kasi bibili tayo ng stock natin. Ang cute ng apple. Pwede bang isang peraso lang yung bibilin? So, 365 po yung price niyan. Ito naman, mga gulay naman to. Ay, grabe, ang laki ng sili, oh. My God, ang laki. Super laki. Switzerland, may tumalo na sa'yo. Ang galing. Merong kainan section dito. Like yung mga ready to eat na food. You know, mga salad. Bumili nga tayo. Parang gusto ko tong mushroom na to, oh. Ito. Guys, mahilig kasi sa mushroom. Share ko lang sa inyo. For context. Ayan po yung prices. Itong mushroom, 4.9. Oh, mahal pala. Diyos ko. 4.99 siya. Tapos, ayun naman yung mga normal na salad. Ang daming uring salad. Sabihin ba nun, ito ilalagyan. So, dito lang tayo sa 3. Ganito. Sige. Tingnan nyo, nakalagay. Salad bar. Excuse me. One? This one? And this? Pupunuin niya. Ang dami pala nun. Kala ko konti. Okay lang. Laban na yan. At least salad kinakain natin. Tanong, magkano kaya ito? Diba? Kung ang price. So, magkano? Okay. So, asan dyan yung presyo? Diyos ko po, hindi ko maintindihan yung mga nakasulat, guys. Okay, so ang price nito, 1,557. Ayan, oh. Kay Ate Rocknet. So, natuwa siya. Ibig sabihin ng thank you. Itong chicken, oh. 369 ang nakalagay. Ito, mismo ano na. Mismo may price na, oh. 871. Ba't ang lamig? Hindi ba yan iniinit? Meron ding tinapay, oh. Diba? Manitong corner na to. Meron dito mga dim-sum, oh. Tapos ito, burger patty. Wow! Ang cool! May rice. Ay, ang galing! So, salad dun sa kabila. Tapos ito, mga ganito. Okay. So, let's check. Dito, oh, may mga tinapay din kung gusto nyo. Ang presyo po nito, 229. Ito naman, 299. Ito naman, 289. Wow, ang bango dito. Like, literally. Wait, paano ako kukuha nito? Kukunin ko lang ba siya ng ganon? Parang sa Pilipinas? Or hindi ganon ang lakaran dito? Ayan, tinitingnan ko si ate. So, ipa-plastic pala muna. Okay. Yan po, mga sweets. O, diba? Mga cake. So, ito, 873. Itong red na to na parang red velvet. Tapos, ito naman, 948 naman yun. Iba-iba ding presyo. Iba-iba ding presyo kahit same lang ng, flavor. Wow, what's this? Is this cream puff? Cream puff ba to? Or parang, ayaw gumana ng wifi ko dito, guys, kaya hindi ako makapag-Google Translate. Ang hirap. Nag-error siya. Ang goal natin, bumili na tayo ng mga water. Ito, mga yogurt. Pwede nyo ilagay sa ref if you want. Magkano siya? 289, guys. Grabe, super dami naman dito. Wait, asan mga water? I need water. Ay, ang cute naman ng ketchup sa kanila. Nakaganito, oh. Ang galing. So, ito po, ang price po nito, 742. Para makita nyo. Then, ito, mas mura siya. 572 naman. Alam nyo, some of you might ask or baka nagtataka, bakit ako mahilig sa grocery stuff dito? Like, mga stores, na grocery stores. Kasi po, ako po kasi paniniwala ko. Ewan ko, nabanggit ko na to sa mga ibang grocery vlogs. Is, for me, kung gusto mong makita, malaman yung culture nila,
parang ito isa tong cultural thing for me. Like, makikita ko kung ano yung mga meron sa kanila na wala sa atin, kung ano yung mga kinakain nila na hindi natin kinakain, and so far, iba-iba. Like, kapag ka nag-check tayo sa mga iba't ibang grocery, ganun. Ito tignan nyo, meron silang ganyan sa atin sa Pilipinas, wala po. So ito, para mapakita ko lang sa inyo ang presyo nito, 3,519. Ito naman yung Coke nila, just in case kung gusto nyong Coke, 749, dalawang piraso. Naman yung mga spices na nilalagay sa pasta, or sa mga iba't ibang klaseng food. Ang galing umagi. And, ayan, sa patatas. Oh, diba? Diyos ko, ayaw gumana ng data ko here. Hindi ako makapag-translate. Naman tayo sa pasta. Naalala ko sa Italy. Kita lang natin ang ganyan. Ang pasta dito, ayan, 785. 885. Ito, mas mahal to, 1455. Nakasale, oh. From 1785. Ito pa, sa side na to, ganun din. O, diba? Mga pasta pa din. So, 379 naman to. Ito yung water, 5 liters, 695. Ito naman, mga pickles. Oh my God, favorite ko to. 839 naman siya. Iintindihan yung sinasabi. Dito naman sa side na to, mga canned goods. Oh, ayan, as you can see. Corned beef. Oh, diba? 1390. Then, ano naman to? Oh my God, horse. Horse, 1399. Ito, kung may corned beef, ano to, corn horse? 1399. And finally, gumana, horse meat nga siya. Ang mahal naman, 1399. Korean items, 1139. So, bibili na ako ng water kasi mag-i-stock ako sa hotel. Kasi sa hotel po, maliit lang. Tapos 2 piraso lang. Ngayon, let's check na. So far, ito yung pinakamurang nakita ko. 265 lang. And tapos ito, just in case po, kung meron kayong mga alagang chikiting na dala-dala. Ayan, pwede kayong bumili dito. 2285 yung shampoo. Huggies naman dito is 4839. Diba? 4-in-1 skincare, soft, absorbent, breathable, and hypoallergenic. Patagal, di ko na alam. Yung mga grocery stuff vlog natin, parang nagiging ano na ako dito. Nagiging salesperson. So, ito naman, Cerelac nila, 1199. Ang klaseng food, sa mga Cerelac, tumaas yung standards ko. Simula nag-scan tayo ng mga ganitong klaseng items sa France, tapos sa Italy, kasi meron dong spaghetti. Hindi ko nga sure kung pesto pa iba dun. Nandito na ngayon tayo sa mga biscuit. As you can see, itong crack it, tignan nyo. 477. Tapos ito naman, 745. Yung Oreo naman nila, magkano? 985. Kung gusto niyo po bumili ng mga ganyang klaseng biskuit at kukutin, ano ito? Magkano to? 10 pieces. Sige nga, bili tayo. Ano siya? 515. Mga gummies, ayan, as you can see, itong Happy Cola is 570. Ito naman, Chupa Chups naman na to is 815. Tayo sa mga chocolate area. Ito, iba't ibang klaseng chocolates yung nandito. Ano to? Ang galing naman, 1.6 Maxibon. Sandwich with caramel and ice cream taste. Oh my God, ito yung Kazakhstan chocolate. 735. Bili nga tayo. Wow. Uso yan, guys. I mean, sikat yan here. Kazakhstan chocolate. Sige, bili tayo ng isa. Tatry natin to. Taste test natin agad. Bilhin din natin to. Grabe, super dami. Hindi ko naman to kakainin hanggang dito lang sa Kazakhstan. Hanggang ano na to, dulong country na natin, Central Asia. RC, sabi niya, wow, I miss France so much. Yan, 2824 to. Tapos, uso sa kanila talaga may sandwich, no? Ito po, 1299. Ito, 1299 din. Ito, 1299 din. Naman, mga maliliit na kutkuti naman siya. Ito po, 599. Ito naman, 464. Ito naman, 786. Tapos ito naman, 909. Mga estimation lang yan kasi iba-ibang presyo po. Ano naman ang chocolate dito? Tingi-tingi. I mean, kayong pipili ng trip yung chocolate. Galing. Though hindi ko alam yung mga brand na yan. So ito, hindi ko din alam yung brand. Sorry, pasensya na. Ayoko magpanggap. Ayoko magpanggap na alam ko yung brand pero hindi ko naman alam. Ay, ang cute. Ito, small Kazakhstan chocolate. Ang cute, diba? Ayan, tinranslate natin. Hindi pa rin natin malaman kung ano. Kasi hindi din siya nakukuha sa mismong Google Translate. Dami, guys. Like, literally, super dami. Kayo na lang mag-check dito if ever.
advise sa inyo, magpunta kayo sa supermarket kasi alam nyo, kung mag-i-stock kayo ng mga food, ng mga kutkute, ng mga drinks sa hotel nyo, best option to kaysa sa mga convenience store kayo bumili. Dito kayo bumili sa supermarket. Okay, so we're here na sa coffee section. Wait, coffee ba to? O tea? Ah, tea pala. I'm so sorry. So, tea pala tong side na to. Okay, so ang presyo po dito, 509. 829 naman yung chamomile. Yung mint, yun po. So, dito naman tayo sa mga palaman, okay? Ang galing naman itong pamiyela na to. Ang lakas niya maka-Nutella, no? So, ang presyo po nito is 815. Tapos yung pure chocolate, 815 din. Then, itong Nutella, ang presyo dito, 2740. Diba? Tapos ito, mga jam. Ang presyo po ng jam dito, strawberry jam, 10.99. Tapos, orange jam is 7.89. Okay. Ay, lemon jam pala to. Yung 7.89. So, 10.55 pala yung orange jam. Person na hindi mahilig magpalaman ng maaasim, parang lemon jam, ang asim nun. Okay, so we're here na sa coffee section. So, sa mga coffee lovers po dyan, ito po ang presyo ng kape dito. So, ayan, Finest Blend, Americano Crema, 2615. Ito namang Espresso di Milano. Ay, wow! Milan. Arabica siya, 2165 din. Then, itong ibang brand naman, 4809. Tapos ito, 2460. Ang brand naman na to, Cafe Selection Egoist. Okay, yung may basa dyan. Hindi ko alam. Truffle. Ito po, 3199. Then, ito, 4689. Ito, ganun din. Ito, Barista Editions. 3089. Ito, Jacobs. Ayan, madali-daling basahin to. Monarch Signature, 2763. Then, ayan, Asian Selection, 2115. Then, Brazilian Selection, 2709. Itong Nescafe, grabe. Walang ganyan sa Pilipinas, di ba guys? Pero ito po ang presyo dito. 1719 ito. Then, itong Aroma Intenso is 2419. Tapos itong Crema is 2690. So, grabe yun. Grabe yan. Ang lakas makapalpitate siguro yan. So, ito po, Deep Dark Freeze-Dried Natural Coffee is 4825. Tapos, ganoon dito, golden. So, ay hindi, gold naman pala to. So, 1875. Colombia Medellin. So, ito po, 2759. Then, ito naman, Guatemala something, 2469. Naman, cappuccino naman to, 3259. Naka-resealable pack, 3029. Ito. Tapos ito naman, 3,339. Okay? So, ito naman ay 3,289. Okay? And ito naman, Jacobs na to na malaki is 7,292. Alam nyo, so far ha, sa lahat ng mga napuntahan natin ng mga grocery stores sa iba't ibang bansa, ito po yung ano, ito yung kakaibang napakadaming collection ng tea. Napakadaming selection, oh. May jasmine. Yung jasmine na tea ay 725. Oh, ito. Ano babasa ko sa iyo ha? Wait. Ito pala, Citrus Garden. Oh, 701. Ano naman to? Ayan naman po. Ito po ay 605. Ito na naman tayo sa cereal. Ay, parang ito yung kinakain ko dun sa hotel kasi merong di bang cereal dun. Though hindi ata yun, parang ito yun eh. Pero, ang presyo niya is 1745. Kung pasalubong, pwede. Tapos ito, Nesquik Mix. Oh, ang galing. Ba't alang presyo dito, guys? Uy, grocery store, walang presyo dito. Tihuro. O, diba? Chocolate banana, 899. Ito naman, Happy Mallow. Ang presyo po ay walang presyo. Hindi ko alam kung paano ko masasabi sa inyo kasi walang price. Tulad ng ganito. Oh, maghuhulaan ba tayo dito? Mga oatmeal. So, ito po ay 459. Tapos ito naman, 499. Diba? Ba't ibang flavor? Mga energy snack, mga healthy snacks. Oh, kano ba to? Ito pang Jim 1430. Oh, mahal. Ito 1609. Oh, balik na po tayo dito sa bakery section. Alam niyo, actually gusto kong bumili ng tinapay talaga para meron tayong makakain agad doon kapag kunyari gising tayong maaga, ganyan. Tapos ayaw pa natin bumaba sa breakfast buffet area. Kaya lang hindi ko alam kung paano gawin to. Kazak, guys. Hindi tayo ng help, guys, para makabili tayo. Tignan nyo, may ready to eat na food din dito, oh. Ano tong isda na to? Pero 878 siya. May plov, oh. Ano siya? 1468. Tapos ito, oh. Iba't ibang klaseng food. I think filet to, though hindi ko alam kung chicken or what. 1498 siya. Ito po. Oh, iba't ibang klaseng food. Diba? Kano itong mga ganito? Ito ay 990.
Tapos ito, 890. Diba? Stay na!